Isang matinding pagkakabunyag ang bumulat sa publiko matapos ang revelasyon ni Lorraine o Cabadoy na agad namang ikinabigla ni Congressman Romeo Acop. Sa isang panayam, inilandad ni Badoy ang umaling mga tagong operasyon at kasunduan sa loob ng pamahalaan na aniyay sumasalungat sa interes ng taong bayan. Hindi inaasahan ni Acop ang naturang mga pahayag, lalo't wala raw siyang alam sa mga aligasyon na isinalang sa publiko. Ayon sa ilang source, kabilang sa mga ibinunyag ni Cabadoy ang di umano'y pakikipagsabwatan ng ilang opisyal sa mga grupo na matagal nang tinuturing na banta sa seguridad ng Estado, habang mariin ang pagtanggi ni Acop at sa pagkakadawit niya sa isyu, nananawagan siya ng patas na imbestigasyon upang malinawan ang sambayanan. Dagdag pa niya kahit siya ay dismaya sa bigat at dami ng mga impormasyong ilabas ni Badoy sa publiko. Samantala, marami sa mga mamamayan ang nagpahayag ng pagkadismay at pagkabahala sa mga ibinunyag na impormasyon na kung mapapatunayan ay maaring makabago sa pananaw ng publiko sa ilang lider ng pamahalaan. Hinihintay ngayon ang formal na imbestigasyon sa mga paratang habang nananawagan ng mga mamamayan ng katotohanan at pananagutan. Patuloy kaming magbabantay sa mga susunod na hakbang sa isyong ito dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. President Mig Zubiri naman ay nakuha ng 35% habang si Chief Justice Alexander Hesmundo naman ay 28%. Nasa huli naman si House Speaker Martin Romualdez matapos lumagpak sa 25% ang trust rating nito. Lagapak! Isinagawa ang survey noong November 29 hanggang December 4, 2023 na kung saan 1,500 ang respondents. Partida pa yan, ha? Partida pa yan, ha? Oh, partida yan, ha? Ito na po si Miss Lorraine, guys, ha? Ito na po si Miss Lorraine Badoy. Pakinggan po natin. Oh, partida daw, partida. I mean, talagang tinarget siya. It's obvious to everybody, no? Yung pag-besmirch sa ating Vice President, halatang halata naman, no? Sino pa, kahit aso ko, napapansin nyo, no? Na talagang siya yung tinarget. Partida pa yan. And yet, she has the highest trust ratings. Yes. And why is that? Let me tell you what I think. Dahil nagsisilbi siya. Isa lang ang gusto ng Pilipino sa kanyang mga lingkod bayan. Hindi niya kailangan ng lingkod bayan na maporma, maganda mag-Ingles, maganda manamit, yes, mabango. Hindi niya kailangan yon. Wala siyang pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino sa kanyang lingkod bayan, lalo't lalo yung inihalal, ay ang maglingkod kayo. Tigilan nyo yung politika-politika na yan. Maglingkod kayo sa isang bansa na milyon ang natutulog ng gutom. Napakaraming kailangan gawin. Ang iniisip nyo, puro mga ambisyon nyo. Ang kailangan lang namin ay maglingkod kayo. Yun lang. Kahit na magmura ka dyan, kahit na marami kang babae, marami kang whatever, ano man yung personal mo na buhay, wala kaming pakialam. Basta lang magsilbi kayo. So this is the message, no? And we're very, very proud of our Vice President and also, of course, our President as well, no? Okay. Yes. And ako, as part po ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict, no? Yeah. Congratulations po sa ating co-vice chairperson and of course, Vice President Inday Sara Duterte. Kami po ay nagagalak, natutuwa. Yes. Kasi alam mo, itong number 1 siya dyan sa trust and approval rating na yan. Parang testament na rin yan, no? Sa kanyang pagiging, of course, I may sound biased, pero NTFL ka ko, Vice Chairman. Yes, chairperson po si I think so. VP. Because she's that's not I don't think that's a bias kasi she is perceived and rightly so as the government official right now who's very strong, no? The strongest against something that is very very clearly against the Filipinos. The Filipinos are also against it, and this is the CPP, NPA, NDF. So the Vice President is really reflecting our sentiments. Gusto na nating matapos yan. No? So any official that colludes with the CPP
CPP, NPA, NDF, Yun. who is perceived, no, will get the lowest trust rating, and this is what has happened to our Yeah. speaker, no. And early on, as I said, no, the speaker is my friend. I don't see him as an enemy, not at all. The enemy is the CPP, NPA, NDF inside Congress. Very good. Early That's on, right. I told here, no, in SMNI, if the speaker wants to be president or whatever political ambitions he has, he can have my advice for free. And it is Yeah. so simple, Mr. Speaker. Serve the Filipino people. Yes. That is all we want and all we need. And if pag naramdaman namin na pwede ka naming pagkatiwalaan, and I'm not just talking to the speaker, but to every Filipino na naglalakas loob na hingiin ang tiwala namin, magsilbi kayo. At pag naramdaman namin na talaga at totoo at sincere kayo sa pagsilbi at meron kayong nagagawa para bumuti ang buhay namin, huwag kayong mag-aalala kung ano man yung ambisyon ninyo, mararating nyo yan. Dadalhin namin kayo dyan. And as you correctly pointed out kanina, Yusek Lorraine, no? Eye-opener na naman ito. Yeah, no? yes. And ito pong mga resulta ng survey na ito ng Publicus Asia and others, no? Hindi po ito dapat isawalang bahala. So, a brief or quick analysis of that, makikita po ninyo. Sabi nga ni Yusek Lorraine kanina, despite the fact na talagang targeted of attacks ang ating Vice President, siya pa yung lalong higit na pinagtiwalaan ng ating mga kababayan, no? Quite telling. Yes, yes. Quite telling. At sa nakikita ko po dito, and I agree with Doc Lorraine here, na talaga namang alam na kasi ng taong bayan eh. And looking at it, no, from my perspective, no, ay talagang agree ang mga mamamayan ng mga Pilipino doon sa mga posisyon ng ating pong Vice President. At yung mga nasa baba naman ay yun yung kabaligtaran, of course. So this must serve as a wake-up call to other officials of in the government, no? Medyo mag-ingat po tayo sa machinations. Nabanggit kanina yung mga communist terrorist groups na yan. Don't be a victim or a proxy of their war, of their campaign against the government. Well, kasama na rin po ang campaign nila laban sa SMNI. Alam niyo po, bago mangyari itong mga gulo-gulo with, di ba, yung sa Congress versus SMNI, nasaan po ang SMNI before? Ito lang ang una, kaisa-isahang station, network, ang programa na ito na naninindigan laban dun sa ginagawa po ng mga communist terrorist groups, yung CPP, NPA, NDF. And voila, after a while, nagulat na lang tayo. Diba? Tinawag. Oo, nakadikit sila, nakapag-manage to create alliances, no, with some of our leaders. And now, sila tahimik, ang nasa fronta ngayon na umaatake ay yung mga leaders natin. So watch out. Ito po ay, coming from an experienced journalist and veteran defense reporter po. Hindi ko po binubuhat ang aking bangko. Hindi po ako abogado, pero based on experience, I tell you, ito pong mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay may mas malalim. No? Pero this is very fortunate, Yusek. Ang ganda na nangyayari. Dahil ang dami natin nakikilala eh. Totoong mga politiko. Correct. Totoong mga nagmamahal sa bayan. The manifesto itself proves that meron talagang mga nagmamahal sa ating bayan. Correct. At gusto ko lang dagdagan, Yusek, yung patungkol naman sa trust rating ngayon. Alam mo, Yusek, napakalaki ng kontribusyon ng isang media sa ganitong laban natin. Una sa lahat, isipin natin, hindi naman sa nagbubuhat tayo ng bangko, kung hindi nandiyan yung SMNI, kung wala yung laban kasama ang bayan, kung wala yung binuo ni pastor na ganito ang laban, na magpapahayag sa taong bayan patungkol sa kabutihan ni VP Sara Duterte, patungkol sa ginagawa niyang laban against CPP, NPA, NDF, patungkol sa kanyang successful kung bakit pinakauna ang Davao City na nagkaroon ng peace, what do you call that, Yusek? Sa kanila ang pinakaunang tinawag na nagkaroon ng insurgency free. Di ba? Yes, tama. Bakit?
Despite the fact na, Franco, if I may add, yung mga pinakamalalaking guerrilla fronts nung araw nasa Davao. Yes. Yeah. But Yun, also diba? don't forget, Franco, that the chair of the anti-FL CAC is also the Yes. president. Diba? Exactly. So baka siya doon, sama siya dito. That's No? right. Which is why I think that his trust ratings, although it has gone down, is still there. Diba? Yes, that's correct. At Seriously. matatalino na Yeah. ang ating mga kababayan. Exactly. Isipin mo kung CBP, NPA, NDF pa rin ang namamayagpag sa mga media outfits na to. Nako. Tapos puro paninira kay Sara Duterte, walang magtatanggol. Tapos walang magsasabi ng katotohanan. Paano na lang ang mga Pilipino? Paano na lang ang kababayan natin muli mamamayagpag sa kasinungalingan? Ay hindi na pwede yan. Alam mo, Franco, no, Yusek Joel at saka mga kababayan niya, sinasabi ni Franco, grabe yun, malalim yun. Kasi yung freedom of the press, Ay, sacred that is the yan. bedrock of our democracy. That's right. Kasi dahil nga dito sa information na nabibigay namin dito sa SMNI, na ang SMNI lang ang nagbibigay tungkol sa number one, public enemy number one, ang CPP, NPA, NDF, na nasa kaibuturan niyan ay panloloko, panlilinlang. Kaya mahalaga ang information. Kaya ibinibigay namin yon. At yan ang karapatan ninyo na ma-inform. No? Marami kaming hinarap dito. Marami kaming hinarap kaso. Nag-file na naman ng case si Teddy Casino daw. Hindi naman bago yon. Nag-file siya ng case this morning daw. Magfa-file siya against me and Eric ulit. No? Lahat yun, kinukuha namin yon. Bakit? Kasi namin yung tingin namin na responsibilidad ng media ibigay ang information na yon. Siguro mas magandang magsalita tungkol sa press freedom ang isang batikan sa press, no? Itong si Yusek Joel, yung tungkol sa yung sinabi mo sa akin yung Article RA. 3, Section 4. That one, Well, please. totoo po yan. In fact, ako po ay maraming kaso ng libel noon pa. Nalusutan naman natin. Yeah. Dahil, because of the Soto Law, because of itong Article 3, Section 4. Occupational hazard yun. Yes, occupational hazard yan. That's all part and parcel of the job. Bukod pa yung pinapatay kami. Ako yung pinapapatay nung araw eh. Kumbaga, Diba? kumbaga sa aming mga doktor, ang occupational hazard, yung mahahawa kami sa infectious disease, Yan. kami gano'n, yung mga ganong Oo. klase, parte ng trabaho ninyo yon. Kaya nga nagugulat ako sa Kongreso noon, yung congressional hearing, that infamous congressional hearing, na pinapalabas nila na para bang si SMNI lang ang may kaso. Oo. Di ba? Para kami lang yung may ganong mga, hindi. It's an occupational hazard of media practitioners. Tama. Yeah. And yung nabanggit po kanina, Article 3, Section 4 ng Constitution, yan po What ay is that? sacred. Article 3, Section 4, ito po yung nagsasabi na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, of expression, the right to peaceably assemble, and the right to seek redress of grievances. Kabisado ko po yan by heart. The same way na kabisado ko po ang Journalist Code of Ethics, especially yung paragraph number 1. Why? Kasi po ito ay sacred po ito. No? Ito ang tama nga, ito yung bedrock or Sagrado. backbone ng ating demokrasya. Kung wala po ang Article 3, Section 4, sino pang makakapangamban niya ng mga politiko? Paano tayo makakapili ng mga dapat iluklok sa gobyerno? Paano maririnig ang ating mga ideas, ang ating mga thoughts, ang ating mga opinion patungkol sa, alam mo, they listen to public opinion, of course. Who's they? Yun po yung The halaga politicians. niya. Well, the politicians, the policy makers, government leaders, napakalaga po niyan. Now, nabanggit ko kanina, ang dami kong libel, no? Pero ako, nila-libel din ako. Minumura ako araw-araw sa sakit. Yes. Pero I never filed a libel case against them. No, bakit? Na-realize ko to kay former President Duterte, hindi siya nag-file na kahit anong libel. Yeah, yes. Ay, naku, grabe akong murahin din ng ibang kaibigan ko pa naman dati sa media, yung iba. But, sabi nga po dyan, ito, laging tatandaan, pag ikay nakaupo sa gobyerno, do not be onion skin. Dahil talagang tayo, as a government, ay talagang ang trabaho ng media, of course, fiscalizer yan eh. Diba? Check and balance yan. Pag minsan sa tingin nila, hindi tama ginagawa natin, napipitik tayo, masakit, yes. So kung ayaw natin masaktan, sabi ko nga nun, alis na lang ako. Yeah. Diba? And I'll return to my old profession, my original profession as a journalist. Ako naman ang titira sa kanila. Yeah. So, ganun lang po yun. So, Yeah. SMNI, I don't want to jump the gun on anyone or the Congress or the Senate or the Supreme Court. Pero sa nakikita ko po, hindi
walang basihan kung ito yung sa franchise You know what? issue, etc. Hindi pwedeng Yeah. mawala po SMNI dahil ito lang talaga. May kita po natin, as I said earlier, ang tunay na lumalaban at gustong mawala ang SMNI, sino ba? Yeah. Diba? Yeah, CPP, that's right. NPA, NDF. CPP, So yes. mag-ingat po tayo dyan. We're treading on dangerous grounds. We Yes. might be setting a very bad precedent. And Diba? Kung ito'y tutuloy. And are we the only ones that know that SMNI is the only network that's fighting aggressively Exactly. and informing the CPP, NPA? And are we the only ones that know? Of course not. It's the military. They know it. That's right. The Ayan, armed forces of the oo. Philippines know it. So, one of those things that I'm grateful for in all of this na nangyayari ngayon, nakikilala ng taong bayan ang SMNI. Kasi personally, dito ko ibinigay ang oras at tiwala ko. At bakit yun? No? Kasi ang SMNI is equal to the task. Yes. Kasi para labanan mo ang CPP, NPA, NDF, kailangan matapang ka. Tingnan niyo naman si Pastor, 'di ba? Ang dami niyang talagang tinatanggap na mga kasinungalingan, talaga paninirang puri, pero dapat lahat kami diretso na dito. Sususugan ko yan. Yeah, and also SMNI is also not here for money, no? Mahirap kasi pag ang isang network ay yan ang motivation, yan ang Yes. driving force, but it's not. It's the truth and it's nation building. And so that's why it's formidable. No? Ang Exactly. SMNI is formidable because of that. You wanted to say something. Yes, I will sususugan ko po yung sinabi ni Yusek Lorraine. Kaya naglakas ang loob yung mga PMA Cavaliers. Yeah. Sino ba pinagtanggol? Yung dalawang co-hosts or anchors po ng SMNI. For the first time nagsalta sila. Why? On a deeper analysis, because they agreed. They're very supportive of the position of SMNI and Laban Kasamang Bayan and its anchors. Kaya imagine ninyo, kumbaga ito yung nagsisilbing they have their sentiments at dito lang na-air. Mamaya pag-uusapan po natin yung latest encounter dyan sa Batangas. Isa na namang sundalo You know, Yusek namatay Chola. at masakit sa loob ng isang commander yan. Yeah, may I ano ang mangyayari kung walang SMNI? Kasi ibang media hindi naman nagsasalita, di ba? Ano mangyayari kahit kasi wala ng NTF-ELCAC, hindi na masyado maingay ang STRATCOM ng NTF-ELCAC, no? Dahil basta maraming rason yan. Pero bakit? Ano mangyayari dito? Kahit nga ako nakaupo ako dito, dami ko natututunan pa rin tungkol sa kaaway natin. Napakahalaga na kilala ng Pilipino, ng bawat Pilipino, kung sino itong kalaban natin, yung CPP, NPA, NDF natin. Bakit? Nasa loob na ng mga bahay natin yung mga yan, yung mga anak natin nasa kwarto nila, pero nanonood sila ng webinar ni Sara Elago o ni Raul Manuel na nire-recruit na sila. Nandyan na para kumbaga, nandyan ka sa sala mo, pero hindi mo alam yung anak mo, ginagahasa na pala sa kanyang kwarto. Diba? So nandyan na sila, nasa loob na sila. Kung kaya't dapat kilala na natin itong kalaban na ito. Paano kung walang SMNI? Diba? Kung yung katahimikan na nakabibinging katahimikan ng ibang estasyon na hindi man lang ikwento na si Raul Manuel ay operative. Alam na ninyo lahat yun, di ba? Na operatiba ng CPP, NPA, NDF, pati si Teddy Casino na ngayon ay magpa-file pa ng kaso sa amin. Teddy, condemn the CPP, NPA, NDF at baka maniwala pa kami sa'yo. Di ba? Pero kung walang nagbibigay yan, tuloy-tuloy ang recruitment ng mga anak natin. Ngayon pangalan na nag-i-inform tayo, ay meron pang nare-recruit, meron pang naloloko. Paano pa kung wala? Di mangyayari yung nangyari ng 50 plus years sa ating bansa na nagkandamatay ang mga ang namatay. Parang it doesn't touch us, 'di ba? Parang wala lang 'yun sa atin, 'di ba? Pero pag tinignan ninyo at narinig ninyo kung ano yung dinaanan nila, makikita ninyo na grabe yung kadakilaan, no? At saka yung sakripisyo, pero dapat itigil na natin 'yan kasi napakawalang kwenta nitong gera na ito na ginawa ng CPP, NPA, NDF, no? Yan. At saka, syempre, Ma'am Lorraine, ang isa sa mga bagay kung bakit merong media is talagang may mga for example, mga vlogger. Ito'y parang tumulong tayo sa ating mga kababayan, sa taong bayan. Kami, isang media outfit ang SMNI. Ano po ba ang aming layunin? Para isiwalat ang ginagawang katiwalian ng CPP, NPA, NDF. Ang isa lang sa mga heartbreaking dito, Ma'am Lorraine, during that hearing, that inquiry, is, di ba, how can even someone there who's sitting, di ba,
be with someone, in support with someone, especially pagdating sa red tagging, ma'am. Yeah, unbelievable. Ini-expose mo, ma'am, ini-expose mo yung mga kabataan na nare-recruit. Ini-expose mo, ito yung mga tao para hindi na sila mailigtas sila sa kapahamakan. Tapos ikaw pa sisisihin na mga dapat maglingkod sa ating bayan, ma'am. And these are legislators. And from the mouths of these legislators came the word red tagging, which is an invention, a creation of a terrorist organization that they use to silence us so that more of our children will die as NPAs. And this came from the mouth of, for instance, Romeo Acop, PNP. He did not know, hindi niya alam ni Congressman Romeo Acop, even though he was a PNP general, no, that there is no such thing as red tagging. He was so surprised when we said it when he went to our detention center where we were illegally and arbitrarily detained. He thought that there was a law for red tagging. No, we said no, there's no. Hindi niya alam. We had to inform him that the Supreme Court itself said that there is no liberty, there is no danger to life, liberty, and security pag ikaw ay na-identify na miyembro ng CPP, NPA, NDF. At yan, sir, sinabi namin sa kanya ay ginagamit lang para patahimikin tayong nagsasabi ng katotohanan para sa CPP, NPA, NDF. No, yan yon. He was so surprised. Kaya parang this to me is the testament kung gaano kalalim ang pagkasinungaling ng CPP, NPA, NDF na nandiyan na sila sa Kongreso, na yung ating mga mambabatas mismo ang nagsasabi ng propaganda ng isang teroristang organisasyon, at kami na lumalaban para matigil ito at kakampi pa nga nila sa gobyerno, at kami pa yung i-detain at kami pa yung papahiyain at papatahimikin. Nakakagulat, parang baliktad na baliktad yung mundo pag nandun ka sa Kongreso, pero buti na lang itong mga PMAers, no, they came here and they came to our rescue, to the rescue of the Philippines, no, our democracy, and set straight what was wrong at niliwanag nila kung ano yung tama. And Mr. Joel, my question, no, they had a number of demands. Isa lang yung unconditional release namin. Yung isa doon, kailangan i-investigate kung paano nangyari ito. Itong pag-detain sa amin, at saka dapat meron niyang sanctions, at pagkatapos yung transparency sa account, sa funds, sa public funds, no. So yung isa pa lang ang nagagawa nila. So this is really interesting for us to watch what will happen here, no? Ayan po mga kaibigan, si Miss Lorraine Badoy, napaka galing na kanyang pahayag, guys, no. So maniniwala ba kayo na itong si Congressman Acop wala siyang alam? Wala siyang alam na walang batas ang red tagging. Yan po ang tanong niyan. Na-explain ko na sa inyo yan kanina, no? So, ako guys, personally, hindi talaga ako naniniwala. Siguro, sinabi na lang siguro ni Acop yun dahil nga, na-trap na, kumbaga na-corner na sila, guys, eh. Sa camera po, yung mga umattend po nung hearing na yun, na-corner na sila, guys. Kaya ang pinaka-defense mechanism na lang nila, i-contempt si Ka-Eric, tsaka i-contempt si Miss Lorraine Badoy. Kasi nga, alam nila, guys, na wala silang alam, eh. Pag si Ka-Eric kasi ang nagsalita, mga kaibigan, hindi nila alam. Wala silang kaalam-alam sa mga batas or sa mga sinasabi ni Ka-Eric. Kaya ang pinakamaganda nilang gawin, i-contempt siya. Sinabi na po ni Miss Lorraine Badoy, walang kaalam-alam si Acop. Grabe, di ba? Congressman ka, tapos dati ka pang PNP general, wala kang alam sa batas. Nakakahiya naman yan, grabe. Mga congressman at mga Makabayan Black, hindi kayo tatantanan ni Lorraine Badoy, yan, sabi ni Ayo. Elite Warriors, hindi ako maniniwala na hindi alam niyo. Kaya nga, sino ba namang maniniwala na hindi niya alam? Di ba? Kayo, maniniwala ba kayo? Sabi nga ni Miss Lorraine, yung red tagging, mga kaibigan, yung word na red tagging po, galing po yan sa camera, guys. Hindi po yan galing kay Ka-Eric, hindi yan galing kay Miss Lorraine Badoy. Yung word na red tagging, galing po yan sa 3 surot, 3 kagwang doon sa camera. Sila po ang nag-invento niyan. Dahil ayaw nila na pinapangalanan sila. Dahil nga, bistadong-bistado na po itong 3 surot na to. Di ba? Ganun yun. Ano ba ito, idol? Nag-tax ako. Ayan, si Marie Cristina Narol. Vivian, tabi si Acop kung hindi niya alam.
Dakong bagak Akop, John Spea. Sayang si Akop eh. Sumisikat na sana siya eh. Wala na. Diba? Sumisikat na sana si Akop eh. Kasi nga, magaling siya mag-imbestiga eh. Kaso lang, wala na. Hindi niya na mababawi yun. Ang daming kay Akop, ang daming nag-bash. Totoo yan, ang daming nag-bash sa kanya. Diba? Kaya nga hindi na siya bumalik eh. Yung sa pinakahuling hearing, malamang sa malamang, kaya hindi na siya bumalik kasi nga napahiya siya. Myrna Lim, kaya pabalik sila sa January 22 kung ituloy nila ang tsa-tsa. Sangkatutak na resolusyon, ipasa ng mga sip-sip ng mga congressmen at women, at tupagin tsa-tsa, para di pag-usapan ng resibo nila. Yes, tama yan. Myrna Lim, tama yan. Elite Warriors, pati PMA member, binas siya. Yes. Vivian, like please. Napahiya din kasi siya guys. Si Akop, napahiya din siya kasi nga, ang dami ding mga PMA eh. Ang dami din ng mga PMA guys, na mga mista niya na pumirma. So, kaya siguro hindi na siya bumalik kasi nga, mga kasamahan niya yun eh. Pare-pareho lang naman sila ng ano, di ba? So, para siguro hindi siya masita ng mga kamista niya, hindi na siya bumalik sa hearing. Carolina Ente, ayan. Vivian, like please. Talong Eni sa Congress. Carolino Ente. Arturo Pelicano, date nga hang ako kay Jan kay Akop. Ngayon, take ako Akop ka. Anong tabib? Siyempay. Tony Gaspar, pati sa journalism, pinapalabas nila na dapat member ka ng KBP para isa kang legit journalist. Wala palang ganun. Walang ganun po. Tony Gaspar, wala pong ganun. Kasi kahit sino guys, pwede po maging journalist. Kahit sino pwedeng maging reporter. Kahit sino pwedeng maging... basta magbabalita ka lang, pwede po. Mga vlogger. 711 likes na, 7-Eleven na guys, siyempre, masarap kumain sa 7-Eleven, masarap pagkape. Myrna Ganya, humahanga dati kay Akop dahil isip ko na nagpapadala sa espiritu ng pera, nagbira aura niya. Ayan, nag-iba ang aura niya, sabi ni Myrna Ganya. Elite Warriors, wala niyan tsa-tsa, gawa lang niyan ng mga malihis. Gawa lang yan para malihis. Oo nga, nililihis nga nilang issue sa tsa-tsa Angel Time Traveler, good evening host, foodie and everyone. Cavalier Vlog, Akop, tumahimik ka idol kita sa simula pero sa huli na NDF ka. Ayan. Alfonso Horado Jr., Josephine Banganan, sir, alam ni Kong Akop na walang red tagging kasi sila ang gumawa ng batas. Pero pareho sila ni House Speaker Martin Romualdez na nalasong kaisipan itong tatlong kagwang na CPP NDF operatives. Yes, Josephine Barangan. Carolino Ente, dapat mag-sorry siya kay Dr. Badoy at Eric. Danilo Adolfo, sir, ang word red tagging ay galing sa bibig ni Joma. See? Sabi ni Danilo Adolfo, galing pa pala kay Joma yan, di ba? Kay Joma pa, sabi niya, Danilo, Adolfo, So, hindi po galing yan kay Eric, hindi rin galing kay Badoy yan. So, ibig sabihin, alam talaga nila yung word red tagging na yan. Alam po nila, alam po ni Akop yan. Kaya huwag niyo sabihin na hindi niya alam. Dahil talagang hindi po tama yun. Alam nila ang red tagging, alam nila yan. Sabi galing kay Joma, sabi ni Danilo Adolfo. Beata Galban, 721 likes na, maraming salamat. Si Shempay, malapit na tayo mag 1K likes. Ayan, pamasko, aabot tayo ng 1K likes. Yes, maraming salamat si Shempay. Myrna Lim sa Congress, pending bill, ROTC bill, dynasty bill, bakit di nila pag-usapan ng hearing na yan? Kaya nga, igurot nga, di ba? Alam ko, igurot niya si Akop Myrna Ganya. Di ba? Igurot si Akop. Vivian, tuslok-tuslok pa more. Ayan. Ruben Sap. Ay, kaya nga, di ba, ang galing niya. Magaling po kaya po magaling si Akop, guys. Kasi nga, igurot Ang mga igurot, guys, mga magagaling. Tuslok-tuslok pa more. Ayan, Vivian. Ruben Sap. Ay, ayaw ka rin kay Akop. Baka laking pera. Nabigay ni Tambalos sa kanila. Pera-pera lang.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!